devotion mo na siya everyday. Yung Bible is kinakausap ka rin ni God at kinakausap mo rin si God through. Parang may kulang kapag hindi ka nagbabasa ng Bible. Diba, ikaw ba, hindi ka ba mapaproud kapag yung nakukuha ka ng malaking grades tapos pinaghirapan mo? Diba masarap siya sa pakiramdam? Intindihan, sabihin mo kay mami, ha? I-explain ko sa'yo kung ano yung meron dun sa chapter 1 na yon, ha? Tapos, di ba may highlighter tayo dito? Ayan, may mga highlighter. I-highlight mo ngayon kung ano yung hindi mo naintindihan. Di ba, binasa mo siya? Nagbasa ka. Tapos, i-highlight mo yung hindi mo naiintindihan or yung tumatak sa'yo. Kung tipong naintindihan mo, tulad nito, naka-highlight. Naka-highlight kunwari ito. Oh, ito tingnan mo, maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang tatawaging Emmanuel. Tingnan mo ibig sabihin ng Emmanuel. Basahin mo. Nakasan mo. Ang kahulugan nito'y kasama natin ang Diyos. Oh. Ibig sabihin ng pangalan ni Emmanuel. Sabihin mo na Eman, diba? Sabihin, kasama natin ang Diyos. So, ito. So, ngayon, kapag may hindi ka naintindihan, sabihin mo sa akin, Mami, nagbasa ako ng Bible, hindi ko naintindihan to. I-highlights mo siya. Ano ba ibig sabihin nito? Naintindihan mo? Per day. Hindi, anytime, pwede kang magbasa. Ha? Pag may time ka. Tapos, kunwari, okay ka na. Eh, di bukas na ulit itong chapter 2. O kaya masipag ka, sinipag ka pa. Ay, di basahin mo hanggang chapter 2, hanggang dito. O, tas bukas ulit yung chapter 3. Basta dito ka muna mag-start kay Mateo. Tapos, susunod-sunod na yan kay Marcus. Diba, kay John. Diba, no? Tapos sabihin mo, diba nga, ang unahin, diba niya, diba sa bagong tipan, si Mateo, si Marcus, si Lucas, siya, si Juan. Si Juan. Diba yung 4? Mas maganda ang unahin. So, si John nga, uunahin niya. O, sabi daw ni Kuya, unahin mo daw si Juan. Which is 148. Dito ka tayo, 148, 116. Dito ka daw kay 116, ha? Juan, nakalagay Juan. Yan, so yan. Ako lalong babait si Sander. Lalong babait si Sander. Ayan, 116. Nandito na kasi si Mami. Na kay Lucas ako eh. Ayan. So, 116. I like mine. So, dito ka ha. 116 ikaw ha. Ayan, Juan. So, ito about yung kay Juan. Dito ka. Ha, tandaan mo ha. Pag may time ka, basahin mo every... Kung okay sa'yo, tuwing naghihintay ka ng service. O kaya, sa hapon, bago ka lumabas. O kaya sa gabi, bago ka matulog, magbigay ka ng time. Parang devotion mo na siya everyday. Ka na napipilitan eh. Kasi actually, totoo, hinahanap-hanap mo na siya. No. Parang everyday, parang may kulang kapag hindi ka nagbabasa ng Bible. May something na kulang. Parang, wait lang, na may na-miss out ako this day. Ganon. Mayroon akong hindi nagawa ngayong araw. So, simulan mo na habang ikaw ay ilang taon? Ito ka na ba? 8, 9. Okay. Tapos, may isa akong tip na ibibigay sa'yo. Bago ka magbasa ng Bible, kailangan mo muna mag-pray. Sabihin mo muna, Lord, or God, Papa God, Father God, kung ano man tawag mo kay God. Sabihin mo, sana po maintindihan ko yung babasahin ko sa Bible, kung ano man yung gusto mong sabihin sa akin. Kasi ito pong Bible, hindi lang siya basta libro. Message niya para sa'yo. Sa'yo. Kunwari, may tanong ka. Ano, Papa God, alam mo ba, naiinis ako ngayon sa classmate ko. Or nagagalit ako ngayon. Ano kaya ang pwede kong gawin? Magugulat ka, may sagot na dito sa Bible. Yun yung purpose na to. Hindi ka lang magbabasa dahil curious ka kung ano yung nasa laman nito. Yung Bible is kinakausap ka rin ni God at kinakausap mo rin si God through Bible. Okay? Naintindihan mo? So, bago ka magbasa ng Bible, you pray. Sabihin mo, God, or Father God, gabayan mo po ako. Yung salita ko, yung naayon sa sinasabi mo na gusto mong sabihin.
tulungan mo po akong maintindihan kung ano po yung babasahin ko dito sa Biblia at kung anong gusto mo pong sabihin. Amen. Simple lang. Ay, okay na po. So, yun lang ha, bago ka magbasa. Tapos, after mo magbasa, mag-pray ka ulit. Okay? Sabihin mo kung ano yung naintindihan, mo at magpasalamat ka kasi na kapag basa ka ng mensahe galing sa kanya. Okay? Okay na tayo doon. So, thumbs up tayo dyan. Kasi, try mong magbasa everyday. Diba? Tapos magugulat ka. Unti-unti kang nagka-transform into the new you. Yun lang. Ay, magsiselos naman pala ito. Ay, may uuna daw siya. So, gusto mo naman magbasa ngayon? Nagawa nito. Ikaw, ano yung problema mo? Ano nangyayari sa appearance ng Bible pag lagi mong binabasa? Yung ganito. Okay. Anong nangyayari sa appearance ng Bible kapag binabasa mo? Or kapag lagi mong binabasa? Sa perspective mo, sa sarili mong opinion. Pagkain. Oo, kasi pagkain yung ano ko. Hinahanap yung salita ng ano. Alam mo naman yung salita ng Diyos naman. Parang pagkain yung tingnan mo. Nabubusog ka. Kahit hindi ka pa nakain ng pagkain, pagkasa ka lang no, parang busog na kagad. Di lang physical mo, pati kaluluwa mo. Mo na yung pag-toothbrush mo. Iba na pa naman kasi puro TikTok yan, kaya minsan gano'n rin yung tingin niya. Tingin, minsan. Di pa naman huli. Hindi naman. Bahabang bata siya. Hindi ko naman sinasabi na huli na. Sinasabi ko lang na, siguro. Parang iba na yung, yung nagiging tingin niya minsan sa Bible kung lago ba siya sa Oo nga. social media. Oo. Kasi yung tingin niya na ata sa social media, parang libangan na niya yan. Basta ka kasi iba na kasi libangan. Siyempre, basketball, mga ganun yung yung basketball kasi yung physical ko naman, yung parang ako dinidiscipline yung mga yung parang sa Bible physical study, mo. yung lalagay sa utak ko. Mga basketball, yung mga ganun, physical activities. I worship you. Ay, science class kayo, diba? Talaga kami sa Ano tawag sa inyo? class. Ha? Kulit? kasi masisipag kayong bata. Masisipag kayo. Hindi naman kayo pinipressure, pero magaganda yung grades nyo pa rin. So, kapag nagpatuloy na ganun pa rin kayo kasipag, mag-aral, possible, nasa star section pa rin kayo. Pag ikaw, same, hanggang grade 6. Pero hindi kayo pinipressure ha. Wala naman sinabi. Kung kailangan, ito yung grades nyo, ito yung activities. Lahat sa inyo, by choice nyo yan. Kung gusto nyo sumali sa mga activities or kung gusto nyo talagang mas mag-excel pa. Pero sa amin ni Daddy, okay lang na kapag pasado kayo, okay na yun. Hindi masyadong stressin yung sarili nyo. Kasi magaling talaga kayo eh. Ha? Gusto talaga ako star section. Bakit? Para alam ko lahat. Kahit naman nila kasi star section, malalaman mo naman lahat. Nagkataon lang na pag sa star section is na-advance lang yung klase nyo doon. Pero, kahit naman wala ka sa star section, malalaman mo pa rin naman. Basta mag-aaral ka lang mabuti. Sa third grading, edi mas maganda, diba, na nakakatuwa, na consistent kayo. Hanggang 4th. So, mas lalo syempre, kayo pa ba? No? Si Vino tsaka si Sander pa ba? Sisipag mag-aral. Umuwi dito, si Vino nakagawa ng assignment, si Sander, ganun din. Ang gagaling pa sa arts.
Ang gagaling pa sa activities. Ayaw mo nga ako tulungan. Siyempre! Kaya mo na eh. Hindi ka lang naman ng tulong pag talagang hindi mo na kaya eh. Dahil, tingnan mo yung huli mo activities. Yung robot. Diba? Nakaka-proud kasi gawa mo siya talaga. Nagagawa ko lang malaki. Hindi ako Tinulungan ka lang ni Mami mag-cut. Pero the rest, ikaw talaga. Pero sa Nakaka-proud. isang wali, yung kuya niya daw gumawa. Oh? O diba, ikaw ba, hindi ka ba mapaproud kapag yung nakukuha ka ng malaking grades, tapos pinaghirapan mo? Di ba masarap siya sa pakiramdam? 20 plus. Ano ba higher score? Plus. Oh, see? Diba ang highest niya 20, ang leveling sa performance? Kaya ganyan. O diba, kasi sarili mong gawa. Yun yung... Hindi rin daw yung paper mache. Oh, yung paper mache din. Sarili din gawa yun. Tinutulungan ka lang ni Mami mag-prepare, pero the rest, ikaw. Diba nakaka-proud? Kaya, hindi ka talaga magtataka kung bakit magaganda grades nyo kasi masisipag kayo mag-aral. Hindi naman, pinipilit ba kayo pero still, alam nyo yun. Pag gumawa ng paper mache para mas patigas. Wala, tape. Nakita ko yun yung matigas, parang figurine. Parang nakakatakot pag nalaglag mo, parang mababasag, no? Kasi ikaw nakikita mo ay gumawa, alam mo yung masasabi mo, ay gumawa na ako niyan, ginawa ko na yan, alam ko na siya. Kasi ikaw mismo naghirap, diba? Alam mo kung paano ginawa. Galing-galing mo nga sa robot eh. Sipin mo isang araw mo lang ginawa yun, tapos yung color, yun na yung sunod, pero yung the rest nung pagbuo, ikaw lang gumawa. Sipin mo yun? Yung paper mache. Si MK, ano ang kayang gawin ni MK? Dumede! Hindi! Walang ginawa kundi dumidi. Didi na. Sa susunod, ipakita natin dito sa vlog kung paano ka kumain. No. Ay, no. Sige. Kung paano ka nalang sumayaw. No. Kung paano ka nalang kumain. No. Kung paano ka nalang dumede. No. Ay, mas ka po! Paano daw dumede? Oh my God! Paano daw dumede? Papakita niya sa vlog. Yun kasi ang expertise na yun. Nabawasan na yung white hair ko dito. Di ba kayo? Di, dito naman siya. Di, dito na naman. Mukha kang didi. Bakit mukha kang didi? Bakit kaya mukha kang didi? Gustong-gusto mo ang didi? Masarap ba ang didi? Yay, huwag ka na kayang dumidi. No, you just like that. Wala nang dede. Like that. Wala nang dede. Like that. Ay, di na nahiya. Ayun na siya. Dede na naman siya. No! Huwag na, wala nang dede. No, wala nang dede. Wala nang dede. Sabi mo muna, babay ka sa kanila kasi dede. Bye-bye. Dede mo dede, my. Sabi mo, dede na po ako. What dede, my. Hindi na po ako dede. No, my dede. Sabi mo, hindi na ako dede. Laki na ako. No, my. Bakit di mo sabi mo hindi na dede? My dede. Ay, dede pa ba? My dede. Sige na, babay ka na. Bye-bye. Bye-bye. Dede na mi. Bye-bye.